Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Hanggang halos 20 pesos kada litro na taas presyo sa petrolyo, umarangkada at biyahe ng mga PUV, apektado na. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulias. Umarangkada na ngayong araw ang panibagong bugso ng malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ito na ang ika-6 na round ng mega oil price hike mula nang mag-umpisa ang bakbakan sa Middle East nang atakihin ng US at Israel ang bansang Iran. Aabot sa 18 pesos and 80 centavos ang increase ng Petron Corporation para sa kada litro ng diesel, 4 pesos and 90 centavos naman sa gasolina at 8 pesos and 10 centavos naman sa kerosene. Para naman sa Shell Pilipinas Corporation, aabot sa 19 pesos and 80 centavos ang increase sa kada litro ng diesel, 5 pesos and 90 centavos sa gasolina at 9 pesos and 10 centavos naman sa kerosene. Samantala, inanunsyo naman ng kumpanyang Jetty Petroleum Incorporated na ipagpapaliban nila ang kanilang taas presyo ngayong Martes at ililipat ito sa Biyernes. Dahil sa serye ng malakihang taas presyo sa diesel, marami ng tsuper ang napilitang tumigil muna sa pamamasada. Sa Baclaran, 50 jeepney driver na ang naparasang tumigil at ilan sa kanila ang namasukan na lang muna sa trucking at pangungonstruksyon. Sa panayam ng DZRH News kay Piston Pasay Secretary Marilyn Lapitan, sinabi nitong plano na rin ng ilan nilang mga kasamahan na umuwi muna sa kanilang mga probinsya. Kwento naman ng driver na si June, kakarampot na lang ang kanilang kinikita at madalas pa ay abonado sila sa mahal ng diesel. Mataas, nasa 800. Eh kung ano naman, pag medyo nasa 600, magkano ano. Eh kung consume mo ka ng 700, abonado ka pa. Ako naman, kaysa hindi ka pa biyahe, magugutom ang pamilya. O tiis-tiis na lang. Sa Pasig City, ramdam na rin ng mga commuter ang epekto ng serye ng mega oil price hike kahit na walang ipinatupad na taas pasahe. Ito ay dahil nabawasan naman ang mga bumabiyaheng pampasaherong jeep. Sa pag-iikot ng DZRH News sa lungsod kaninang umaga, kapansin-pansin na mas maraming pasahero ngayon ang nagkukumpulan at nag-uunahan para lamang makasakay. Samantala, kanya-kanya ring patupad ng conservation measure ang ilang mga terminal ng bus para makaagapay sa pagtaas ng presyo ng langis. Sa abisa ng Victory Liner Incorporated, mas hahaba na ngayon ang waiting time dahil sa ipinatutupad na adjustment sa kanilang mga biyahe upang matiyak na nasa serbisyohan pa rin nila ang kanilang mga customer. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, Manila LGU tinaasa ng subsidiya sa mga jeepney driver sa lungsod. Itinaas ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa 4,000 pesos mula sa dating 3,500 pesos ang halaga ng tulong sa mga tsuper ng jeep na nasa ilalim ng programang Libreng Sakay. Inanunsyo ni Mayor Isko Moreno ang dagdag na 500 pesos kasunod ng 18 pesos na pagtaas sa presyo ng diesel ngayong araw. Aniya ang hakbang ay bilang tulong sa patuloy na pagtaas ng gastos sa crudo maging ang pangunahing bilihin. Bahagi rin ito ng hakbang ng pamahalaang lungsod upang maibsan ang pasaning kinakaharap ng mga tsuper at operator habang patuloy na nagbibigay ng libreng sakay sa mga commuter sa lungsod. Paraan din ito upang kahit papaano ay mabawasan ang gastusin sa biyahe. Nabatid na kahapon, April 6, umabot sa 174,325 pasahero ang natulungan ng programang Libreng Sakay kung saan nasa 1,052 na jeep ang aktibong bumibiyahe upang maghatid ng nasabing serbisyo. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.